maayong udto Cebu, maayong udto Pilipinas. Kini ang Beyond the Headlines diin atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Atong tabangan nga mapangitaan og solusyon ang mga problema ug labaw sa tanan atong mapalanog ang tingog sa komunidad. Thursday karon June 4, January 4, Frank, di ba? January 4, 2024. Ako si Mildred Galarpe ug kini ang Beyond the Headlines. Karong udtuha mga higala, aduna kitay gipaabot nga bisita. Bag-o pa lang daw na human ang iyang event dito sa Fort San Pedro. Atong makauban karong taon si Vice Mayor Raymond Alvin Garcia aron atong mahisgutan kining siya man ang na-appoint nga Cebu City South head sa traffic management. So kanang hinumdum ta nga katong ni-resign bitaw si Councilor Ray Gialon, siya ang traffic management TMCC committee council ba to? Ni-resign siya. Pag-resign niya, ang gibuhat ni Mayor Michael Rama kay iyahang gitunga ang Cebu City, ang South ug ang North District. Sa South District, iyang gi-appoint si Vice Mayor Garcia ug si Councilor Joy Pisquera nga mo'y mo manage sa mangitag solusyon sa traffic diya sa South. Sus ako witness gid ko anang South kay nabi tang ko sa South nagpuyo, no? So every day. Pero karon nga wa pay klase murag hapsay raman. I think na open na pod ang kaning construction sa BRT diri sa may Cebu South Bus Terminal, so naarang-arang atong dagan. At the same time, diri sa North, si Mayor Mike Rama ang nangunay nga muhandle sa traffic management diri sa North District. Usa sa atong nakitaan right away pag December manggod mga igala, December 23, aduna sila gi-implement nga katong one-way flyover scheme. Apan murag wala to siya ni work, no, kay daghang mas nihuot or daghang nagyawyaw ni adto. So ang gibuhat karon, ang latest nakita nato so far, wala man tay nakitang nagyawyaw kaning walay left turn. Every flow good kanang if you're going to Talamban area, diretso gyud ka kung mo left turn ka adto ka moagi sa U-turn slot sa mga flyover. Adunay tulo ka flyover din na dili na ka pwede mo left turn, or if you're coming to Cebu City mo left turn sad ka dili pwede. So no left turn. So wa na obstruction, diretso ra gyud tanan ang traffic. So wa pa ta nakapangayo og assessment ni ana sa CCTO kumusta na siya nga scheme nga gi-implement diha sa North District. Apan diri sa South District, atong nahibaw-an nga si Vice Mayor Raymond Garcia, who was appointed as head of the traffic management for Cebu City South, during the TMC, katong Traffic Management Council special board meeting kagahapon or the other day, kagahapon, ni lingkod siya with CCTO Assistant Department Head, si Attorney Kent Francisco Hungoy, ang CCTO Assistant Operation Head nga si Jonald Bautista. At the same time, kuyog nila ang head sa City of Talisay Traffic Operations Office, no, nga gipanguluhan ni Jonathan Tumulak to discuss the mitigating measures diha sa Cebu South Coastal Road. Nakabantay ta nga kanang ug naalay mapalyar nga sakyanan diha sa Cebu South Coastal Road diha sa may viaduct, for example, wa matanggong gyud, grabe gyud kay ang traffic masinati sa diha nga corridor. So usa na sa ilahang giistoryahan. At the same time, ila usad na istoryahan kining sinulog unsa man ang traffic plans sa duha ka syudad kay adto man na sa South, the South Road Properties naman sa South. Sa atol sa sinulog 2024 inig January 21 sa SRP. At the same time, si Vice Mayor will also be inviting next week the Traffic Operations Head of Mandawi and Lapu-Lapu as well as Cordova to discuss unsab sa ilang traffic plan. Kay aduna sad bayay kanang aktibidades ang simbahan diin ang Santo Niño dadon dito sa Mandawi. So ang traffic plans pud ni ana. But while waiting for Vice Mayor Garcia, ato sang tawagan si Joy Tumulak sa City of Talisay, sa City Toda,
kung kumusta man ang preparasyon sa City of Talisay kalabot sa preparations for the sinulog at the same time sa pag-address. Hello Joy, good afternoon. 27 departments. Hello Joy. Makadungog si Joy na to, Frank. Joy, makadungog ka na mo, Joy? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. Joy. Joy, maingod to, Joy. Yes, ma'am. May unto po sa atong mga televiewers po sa Okay. internet. Joy, nag-meeting mo recently ni Vice Mayor Garcia. Is it something to Yes. do with sinulog preparation at the same time unsaon na to pag-address ng mga traffic points diha sa South? Yes, una ni nagkaistorya sila si Mayor Samsam o si Vice Mayor Garcia, and then nag-discuss sila initially sa ilang through phone regarding sa mga problema sa South, including na sa mong area dapit sa may Bulacau, unya including na po ang problema din dapit sa may El Corso nga U-turn slot, and then naiskutan po nila ang about sa sinulog. Okay. So moto gagi tagagog instruction ni Mayor Samsam nga mo attend sa meeting nga ipatawag ni Vice. Mao to nga dito ko kagahapon sa iyang opisina unya nag-abot pod mi sa taga Cebu City Transportation Office. Unya wa diha si Ma'am Raquel pero diha si Attorney Hongoy ang Assistant Department Head. And then dito among na-discuss na yun ang tagsa-tagsa ang mga problema sa traffic sa South, including na sa Cebu City South ug ang atong problema po diri sa Talisay, diri sa may Bulacau. Okay. So nag-brainstorming mi kagahapon, and then nag-sharing lang mi og mga ideas, and then take note na to ni Vice unya ilang suwayan og himo, no? So usa na Mabelred kining problema na to diri sa Bulacau, kining U-turn slot. Kami sa Talisay labi karon panahon na nga murag way klase pa gamay pa kay nag-open, medyo wa kay may makasugat kayo taas-taas nga problema, pero during sa time na ilan ning gi-implement diha sa may Bulacau ang U-turn slot na dapit sa may City Hardware, medyo nakasinati mi og problema kay matanggong ang sakyanan from south gikan din sa Talisay, matanggong going to Cebu City hangtod nga moabot dapit na sa may Gaisano. Anya doon na kay portion nga. Yes, Gaisano doon na portion nga maabot diri dapit sa may St. Joseph, unya last is kining diri dapit sa may Mananga. So mo na nga gi-discuss ako as local traffic diri sa Talisay, akong girespetuhan ang desisyon ni Cebu City nga mao na ilahang gibuhat kay part sa ilahang possible solution sa problema sa traffic dihang area. So ako nang girespetuhan. Pero doon na lang tayo nakita na ginagmay lang nga kining atong gisuggest. Salamat ko nga ilang gi-welcome kay una nakita magud na mo nga lapad ang daan diri dapit sa may Talisay, inigtangas nimo dapit na sa may Taytayan, medyo mulapad, pero pag abot nimo og St. Paul, medyo mubalik og kagamay. So wa naman tayo mahimo anang daan kay mao naman ginang daan, pero diha na lang ko nangayo nila og pabor, may request ko nila, ni suggest ko nila nga instead of traffic cones o mga plastic barriers ang gipamutang diha sa tungas daan, kay mao may nakita nato nga makapapiot sa daan tungod kay dagko ang gipangbutang, unya mo slow sad ang dagan sa sakyanan kay mahadlok nga masabot. So mao to nga ni suggest nila sama sa itong gibuhat din sa Talisay, ni gamit ni og mga plastic bollards. Plastic So, bollards, Joy, kanining murag para sa kanang bike, no? Yes, kanang the same ang gigamit sa bike lane. Okay. So mao na imo gigamit po din sa Talisay, imo makita na diri sa may Linaw, imo makita ang portion ana na dapit sa may Bulacau. So gamay ra gid kay siya nga lugar nga makuha diha sa tungdaan. So makatabang siya pagpalapad sa daan. So mao to nga gi-take note nila nga to ang suggestion nga ilisan og bollards, plus nakita sad dato diha sa ilang area nga kini bitong may City Hardware. So kining City Hardware naa diha ang ilahang jeepney stop, bus stop, unya anak manakay ang mga pasahero
Pero a few meters away, gani wa nakaabot og 10 meters, naa diha ang ilang U-turn slot. Yes, So, sunod na. moto nga, yes, so mana nga, ako gi-suggest nila nga mapangitaan na sa og paagi kay og ma-make up des the place done, ang mahitabo is one lane na lang mahitabo. Ang sa tunga. Kay ang katong o ang inner lane na lang may maagian kay naamay nagparking nga sakyanan ng mamasahero nga na-make up og pasahero. Second, gawas nga one lane na lang ang going to north, kung panalitan mo U-turn ang sakyanan from Talisay area, mo U-turn kay mobalik og Talisay, ni samot ka bara kay wa may Muhunong man. makaagi. Oo. Oo, Muhunong wa man. may makaagi. Oo. Oo, mohunong man. So, mana nga ni suggest ta nga abanti-abanti lang nga to gamay sa unahan ang U-turn. Plus, akong request nila nga kung mahimo, mangayo ta og tabang sa mga private kining companies. Like, for example, kining si City Hardware. So, si City Hardware, mag-open sila og alas 9, unya, dako kaayo ang iyahang parking space. So, muna nga mo hangyo ta ni City Hardware nga pwede ba bisag peak hour lang between 6 to 8 a.m. Kay mag-abli man sila alas 9. 6 to 8 a.m. ipasod na to ang mga depasaheroan, unya ang mga tao adto ra pod sa sud sa Musakay. ilang parking area musakay. Okay. And then once nga mogawas na gani ang ilang depasaheroan, doon na siya mag-control nga okay, ay sa gawas kay baga kay traffic etc. etc. So og clear na, sige pwede na ta magkagawas. So ingon ana nga pamaagi So, lang mura siya, na ang City Hardware, Joy, mura siya temporary lang, temporary Loading bay. na, unsa na? loading bay. Loading bay. Okay. Yes, loading bay. So Joy, nahog po niabot na si Vice Mayor Raymond, tawagan ta kag balik aron maisgutan nato ning mga problema po diha sa Talisay on your end. Yes. Okay. Salamat kayo. Sige, Joy. Sige. Tawagan ta ka og Thank you. balik, Joy, ha? Sige, salamat Okay, kay Joy. thank you. Okay. Bye. So, moon na mga higala, niabot na among bisita ang pinakagwapo nga Vice Mayor. Saram sige Vice Mayor sa Cebu City, kaniram sad siya. So, Frank, atong ibutang diring atong lingkuranan kay ato nang i-welcome si Vice Mayor Raymond Garcia. So, mo to sa initial nga discussion ni Joy, no, nga maayo ang dagan sa ilahang talks ni sugod na si Vice Mayor Raymond Garcia sa iyahang pagka traffic czar diha sa Cebu South District. So hopefully ma-address ni nato ang problem diha sa South kay everyday is a struggle. Taga South ra ba ko, Vice? So mo nang naagyog ko'y interest aning imong traffic dinha. So guys, atong i-welcome si Vice Mayor Raymond Garcia. Kay aron siya atong mapangutana kay daghan gitag pangutana niya karong adlaw. Si Vice dili ni siya kanang bag-o sa Sunstar, dili ni siya alien sa Sunstar, di ba Vice? Mulang? Mulang. Kay si Vice before ni siya ni join sa politics, mo ni among kinakusgang HR, di ba Vice? Yeah. HR nya legal pag yun namo siya. Yes. Oh, sumo na siya taga dugong Sunstar ni siya, di ba, Vice? So Vice, nag-meeting man imo man gipatawag na ang Traffic Management Council regarding sa South. Unsa may nga initial ninyong nahisgutan mga problems sa South District? First of all, I don't want to be called The the traffic traffic czar czar. of the South. No, Kay because bugat kayo. bukat kay na nga responsibility. So, mura na ko o kanang convener and at the same time, tingali you can call me like a consultant. But the real traffic czar is really the people who are manning Traffic. the traffic of the city of Cebu. Mga tao yun nga nasa Cebu City Transportation Office. So initially, as a consultant, akong gipatawag dayon ang kay South District man ang atong gi-focus karon because of the mayor's kanang order. I told myself nga kaning traffic sa South di gini masulbad og walay cooperation sa Talisay. Tinuod. Diba? Tinuod. Kay ang boundaries man gud Yes. ang naagi problema. So naagyo diha ang problema. So first thing I did was I called up Mayor Samsam. Yung ko, Mayor, kay niingon naman si Mayor Mike na he wants me to focus on the South District traffic. Pwede ba ko makig-meet ni mo or ang imong head sa
traffic diha sa Talisay City. So mo na dayon to nga he was very kanang cooperative. Iya din gipada si Joy Joy. Tumulak. Nga di sa po akong alien sa office. Cebu City. Dili sa alien sa Cebu City kay naka-serve sad siya As the traffic Traffic czar czar, of oh, Cebu City sa panahon sa ni Mayor Mike. I think it was his first yes. term. Oo. So initially nagkastorya na nami, and then we looked at duha ra ka areas nga amo yung gi-focus. One is the SRP Mm-mm. and second is Bacalso. Mm-mm. And And Bacalso diri sa Bulacau area. yes. Okay. Oh. Mm-mm. So kana tanan mo gawas baya ginas Talisay. Both roads. Roads, Diba? yes. Oh, Oo. gawas ginas Talisay. Talisay. So we initially had talks nga first of all ang katong U-turn slot. Katong sa El Corso. This Sa is El Corso. sa Cebu South Coastal Road Yes, ikaron. yes. Okay. Initially we talked about it unya ato na nang gisira. Okay. Oh. Tinuod na gisira Gisira bitaw. In fact, the last time ni Agi ko ngadto, naagyoy motor nga ning siot gid siya og sud. Ah. Nagsitom sugad ko, "Sir, gisira na ano gyud gisira kanang na. naagi mo sud gyud." In Ah. fairness. There is manggod sad a plan in that area to put up a traffic light yun. Yeah. Yeah, so dili na siya highway. Mm-mm. We will be the plan is Ma-adjust this. gyud nato. We need to adjust. We really have to adjust there and put up the traffic light. Ang problema lang yun diha is the people coming from Talisay kay tungod after the bridge kusugis nagpadagan. Dagan, tinuod. So magplano mi nga we'll put up more signages. In fact sa evening makakita na mag-blink diha. Yes. No? Oo. Even in the morning. Makakita na ka-blink. So maybe we're planning to put Mag-caution up nga there's to a caution cross section. na there is a section there. So that is one of the things that among gi-discuss also. Yung magbutang may ug kana bitawng murag gamay nga hump or I don't know unsay ilang Yeah, term kay na kung murag. wala man ko'y hamp, hinay magid ka. muhinay, oo. Hinay magid ka. So these are the things that I think they call it a rubble strip or something like that, no? Dili lang gyud ka ng hump nga hump but kanang murag ganang Mo caution nimo nga, muhinay ka, oo. minor ka. So these are the things that among gi-istorya sad niya actually immediate na natong buhaton. And then going to Laray pod among gitan-aw nga na area diha nga di na namo pa right turn on, but this initial discussion Yes, pa yes, no? yes. We are going to finalize everything Yes. on our next meeting kay ako lang giingnan nga karon atong i-focus gyud ang sinulog. It's true. Kay ana ra ba gyud diha magtuyo. So I I-focus remember it last sa sinulog nga okay na to pag panguli ang problema vice kay Mm. dito naman naghanok going Natalio Bacalso and even pa SRP. So during sinulog, instead what we are thinking of pasagid ni Final, and sure. brainstorming lang Yes, siya. yes. What we are thinking of is just closing one road. So i-close na to ang route asa ang mga Dancers mo dancers. perform. So ang Pika side pwede na to two-way. Kay dako man sad siya nga Oh, dance. dako siya na dance. So these are the things nga among gi una-una pa, but eventually nagpatawag ko og lain meeting on Monday for us to be able to finalize all we have and then amo na ning i-announce sa mga neighboring municipalities. Okay, ang Kay para mahibaw sad sila. sila. Ang especially for sa south ang Talisay, at the same time sa north, nasad bi activities sinulog sa north ang Mandaue. Andawe, Lapu-Lapu. all the way to Consolacion, and then of Yes. course, yeah. So amo na sa dang gipatawag. Kay para they know what roads we are closing, unsay one way, unsay dili one way. Yes, tinod na. Ila sang maingnan ang ilang mga constituents nga oy, Avoid na lang ha. Oo. Ay na lang mo tuga-tuga. Oo. Or be ready with your Or rubber be- shoes kay or be pagbaktas ready. na lang Oo. yun mo. Oo. So which roads are closed, which road asa sila pwede mo parking, mulakaw lang sila pa doon Yes. sa parade route or mutanaw sila. So these are the things nga among gi-discuss. Mag-deploy basad mo og buses on Sinulog Day? Kay like sa last year among nabantayan nga kulang gyud ang sakyanan kay manamiyahin na kay sirado na gud ang daan but on Yes, we will deploy but as to how many Yes. asa nga asang ruta, areas. asang areas dili pa ko makatubag. Okay. So ang kanang last month during the Christmas season daghan gyud incidents nga ug naay mabag down sa viaduct or even sa CSR murag kumulagi na kung mangachi ang Cebu City hilantan the rest murag Yeah, ana bitaw so tinuod. kanang
Unsay na-discuss ba na ninyo, Vice? Yes, Unsay yes. measures na to diya sa... Well, first of all, bisag usaon nimo kung peak hours traffic yun. wa mo gid na. Dawaton talaga gid na. Dawaton na lagi na Ayun to, nato. But ang ako alang is how to minimize nga grabe bitaw ang pagbuhat sa dan nga mo flow gyapon bisag hinay. Hinay. Aginod. So, mo aginod gyapon. So that's one of the things that we have to look at. And we are going to make some kanang fixes, so to speak, regarding that matter. Now, another sad nga mag-traffic bisag dili peak hours if naay maabiriya. Kana gyud. Labi nagdakong truck. Lagi. Kay it closes one lane. Di mo gyud nya maglisod sa kang overtake. Kanya mag-inilugay na to go to the next lane nga open. So, okay lang if it is a vehicle nga kaya sa atong mga existing mga Resources. wrecker ba na Yes, ilang oo, tawag oo. na, no? But if it is a prime mover or a huge truck, Nya napagikargang pertinggana. lisod jud kayo. Lisod. So, nalipay na lang may nga Mandawi, he's always there to help. Pero usahay man good, dili instant ba? Kaya naman sa Take sila yung mga time. obligasyon, di Yes, ba? tinuod. They have their own also procedure to follow. Yes. So, muna nga, by this year, we are in the process of going to purchase a wrecker no, for Kanang for Cebu City. Cebu City. Na mo address aning Ang mga makato, aning mga mga dagko, mga truck. So, bito kay kasagaran diya sa kanang yung viaduct nga area, ang kanang yung mga prime mover. kay ang SRP manggod, there's no truck ban. Anam gid. Gateway gina sa tanan nga. sa So di gawa gina truck ban. kung actually so, muna, any time of the day. yes, actually ang magyaw-yaw og traffic, ang apektado kay traffic sa South Road sa Cebu South Road, Cebu South Coastal Road, dili mga residents sa Cebu City, mga residents sa South. Kay ang mga residents sa Cebu City ari man baya sa highway kay naaman ang mugamit sa SR kasagaran is katong mo diretso sa South. Tinod. Moagi gid mo sa among gate, manang ablihan na mo. So kana siya ang initial nga problems, but how is Talisay so far? Oh, very good. Very kuan gid sila cooperative. We talked about Tabunok. Daghan iming na istoryaan. So all lang yun nga brainstorming. And then after that, maybe after Sinulog, we can already come up with Yung mga solutions na to. Pero karon focus lang sa yes. Sinulog. Usa sa there was one time di ay Vice nga ang DPWH pod kanang mga roads bitaw nila nga repairs and everything niya dili mo coordinate sa local government nga kanang traffic offices. Yeah. Unya ang balikason ra ba sa mga tao dili ang DPWH, ang CCTO, ang City Toda. So do you think in the South we can have some kind of kanang inani nga collaboration with kanang other government agencies? Well, una sa tanan, tinuod yun na, no, nga usay ang mga national agencies, di na mo coordinate na mo diri sa mga local government units when in fact they really should, no? Kay, we know what's happening in our own localities and we also know Makapangandam ba, no? the best solutions Yes. to solve the problem or to prepare for the problem. So, muna nga, sa ako ang mga meetings, I always include the national agencies, no, like LTO, LTFRB, DPWH. So, muna nang akong panawagan nila at karong Monday when we meet for Sinulog, when we close the roads, karong Sinulog, mahibaw na sila tanan. Especially DOTR, no? Ang DOTR. Ang BRT. Ang sa BRT Sa po. BRT. No? Sige, mayamig meeting na nila. Pero how is the work so far? Do you think ma-meet nila ang deadline nga ma-clear ang area I by... think so. I think so. Kay, they have already committed man. That's the reason bitaw nga no nga ni-decide si Mayor nga ang sinulog sa lalawigan and sa Dakbayan dito sa Abiliana because they can fully prepare Osmeña Boulevard for pedestrians. Talking about sa kaning sinulog sa lalawigan, unsa pa yung mga preparations needed sa Cebu City Sports Center for the event? Ang Cebu City Sports Center is really up for renovation. Okay. Especially the oval track because of the Sibira Yes. as well as the Palaro. Okay. So, dugay naman kay na ang ilang rubberized nga oval niya. Guba na kaayo na. So, what they did now in preparation for that, ilan na gitangtang. Ibakbak na nila. Ibakbak na nila. Ilang giayo ang drainage around that area so that ug naay mga overflow, di na maabot sa rubberized track. Yes. Kay
maguba na sa Magubag rubber dali, rice. oo. Okay, so karon wa na gyud ang rubber diha. Kanya na buhat na sa nila ang drainage. So all the more it is perfect for sinulog kay para you don't destroy anything once you step on Moagi it. na ka kaysa Moagi una na magbutang ka. pa man kita og Plywood. dito. Oo. Unya, maabot ba yung mga floats dire, Oo, mga higante, okay, mga yes. they will all pass that area. yeah. So can you imagine if bago pa ng rubber diha, Ya kay bisan pagbutangan nimo plywood Vice, ang weight ana Yes, mo tong yes, ang yes. rubber rice di ba na murag na deformities because pud ana. So now is the right time yun nga ato yung i-hold ang kabataan, ang sinulog sinulog sa lalawigan sa ug dakbayan Sakyan. sa kuan yun sa Abiliana. Okay. So that one will be prepared also, and then as well as the BRT route. So I don't think there will be any problems come 13 and So 14. na resolve ra gid nato. Resolve yun. Napangitaan ra gid nato Napangitaan na gid yun nato og solution. solution o pamaagi. Oo. Okay. Now kanang klaro na to siya mga higal. Ang 13 man ang lalawigan no? Or 14? 13 ang Dakbayan, 14 ang lalawigan. lalawigan. Now, nipasalig si Governor nga ang free entrance Yes. for lalawigan. But what about sa Dakbayan on Saturday? Well, that is still being discussed now sa Okay. Sa Sinulog Sinulog Foundation Foundation. o sa Cebu City Government. Mm-mm. If pwede ba nato sad mahatagan og the same Mm-mm. arrangement ang sa Dakbayan. But mo man to initial gusto ni Governor Gwen nga walay bayad because ang iyahang pagtan-aw pareha sa Pasigarbo Mm-mm. Open. nga open gid sa tanan. Anybody can just go first come first serve Serve basis lang lang gid. Oo. So kung ganahan mo mutan-aw nya, ganahan gid mo na sa pangadlaw na lang mo sa kuan sa Abiliana Pero para Abiliana. prime seat inyong makuha. Prime seat, Oo. Pagdag pa yung kay init ra ba? Okay. Now Vice, ang kaning sa there were suggestions. I know dili siguro ka aware ka nang makatubag ani pero your thoughts about ang sinulog man gyud is street dancing, di ba? And then murag niingon man sila nga naunsa naman ning Cebu City nga sinulog sa SRP naman ni. Kaya murag I think na focus na dito ang dancing by supposedly for how many years it's really the streets of Cebu City from uptown diri sa downtown murag kanang daghan gyud kag choices to go so kanang Well, I had made my stand long before when I was still acting mayor. Mayor Mike was in Australia. And my stand was I prefer sa city city proper. yun. So sa Abiliana ang atong venue. But then of course you have to also consider other factors no which the Sinulog Foundation, Sinulog Execom and the mayor considered and then they all man decided no nga kinahanglan dito na lang gyud sa SRP now. Kita ato nang ipadayag kung sa atong preference but at the end of the day whatever the decision is Tuman man nato. we have to support all the Yes. way. And that is what I am doing now, Yes. no, as a vice mayor and public official. In fact, as a member also of the Sinulog Executive Committee, mao gyud ang atong buhaton karon to make sure seamless and successful ang sinulog dito sa SRP. Yes, kay ato pride business for Cebu Pride, City, di pride, ba? pride. Mga gala, whether asa buhaton ang sinulog kanang amo gid ni atong pride sa residents sa Cebu City. Pero Vice, naa ba ka high chance wherein mutaas ba ang ruta kung let's say will ang atong parade dili lang within the SRP na agud sa streets, maapil ang some streets diri sa south ba maybe Well, taas sa na, pagkakaroon no? wala Lisod na yun. kayo to Ah, adjust. sa Lisod na pagkakaroon kayo. wala yun. Kay Yes. takpo kayo ang Ang atong SRP. ang SRP dakpo kay tag preparations po. Okay. Atong gipang asfalto, atong gipanindot no. We're going to put up a lot of tents as well kay para na sila mapasilungan. Nasa tay bleachers along the route with roofs no. So muna nga ako gid ang atong preparations and we are hopeful nga daghan jud ang mga to umutan-aw sa atong sinulog. Murag daghan kay wa ta kabantay si tag Storya Vice, nay daghang nangutana diri sa atong live na. Si Solmax diri sa Sabiliano gikan likod sa Pardo Church going to Punta Hope dili na pud mi mas stranded ig sinulog. I think interior road na ni sila. Most of kani silang mga lugar murag alternative man ni sila nga daan inig sinulog.
Pero well, Sige, we will discuss that with the CCTO. si Sa kani siya usa ni siya sa among pinaka-loyal nga tig-comment Vice, aside nga ako ni siyang ex-boyfriend. Ningon siya to Sir Joy ug Vice Mayor Raymond, asa man ang mas nakakos og traffic, ang left turn to Talisay or the U-turn slot sa may City Hardware? If mas nakakos og traffic ang U-turn slot, ipa-left turn na lang, saan naman to? Ipa-left turn na lang balik ang mga vehicles from St. Jude. I think ang makakos gyud sa traffic ang U-turn slot man sa modern jeep sa may St. Paul, not sa St. Jude. Na-discuss ninyo, Vice? Bikaw kay sa pagkakaron, dili ang sa una man gud ang kanang modern jeeps adto na sila sa boundary mo U-turn. Okay. Oh, mo gina siya diha. Dagko biya sila. So every time mo U-turn kanang going to Talisay, tanggong gina sila. Kay mo U-turn man sila. Sa pagkakaron, dili na sila kay U-turn U-turn dito. dito. Kay ang U-turn slot, ba't naglibo ko, asa bitaw sila mo U-turn? Hmm. Kay Ako sa lang- pagkakaroon, if you're going to, if gikan ka sa Talisay, mubalik ka to Talisay, na naka diya nga area, dili naman ka let's say for example, gikan kang St. Jude, no? Ang taga St. Jude, just di naman sila maka-left turn going to Talisay. They have to right turn all the way dias may City Hardware na ay U-turn slot din ha. Yeah, sila mo Mutuyok. Inig U-turn sa nimo din ha, muhinay ang traffic. Yes. Ighinay nila diri hasta sa tong padong sa Talisay, muhinay sad sila. So critical kay na siya So, mo na morning. ilang pasabot. So mo na ilang pasabot. Okay. Okay. I will look into that, no? Kay wala pa gyud ko totally tan-aw gyud nga ang So area. ako ginang iampo no kay Tagyo ko St. Jude. Murag grabe struggle is real diha nga lugar kay kanang anak mo ang kung gikan kag Talisay, gikan kag south at if you're going to the city, anak sad sila muna okay mo sakay og jeep going to the city. So duol sa U-turn slot is a PUJ stop. So ang mahog murag one lane na lang if you're all going all the way to the city. Okay. So murag critical na siya diha nga area. So But has it always been like that ever since before? inana na Diha siya. gyud na nga area. Bottleneck siya diha nga area. Sa una sa Pardo do pat karon if you're going home, napalang ka sa may kana bitang Mandawi Foam, traffic na siya all the way. Kanang peak hours, kanang aginod gid siya. Although it's not nga mag totally stop for so long, aginod lang gid Sige, siya. we will look into that. So man na siya. Naapo diri si Frank Daniel, naaman to gi-announce si Councilor Jerry Guardo nga 2 new roads nga mo connect to Natalio Bacalso ug SRP Back Road. First kay ang widening and extension sa Cabrero Street and ang second kay widening and extension of Gabuya Street. Dapat dukdukon ang Cebu City LGU and DPWH para ma-expedite ni ang 2 new roads. How are we so far sa atong mga Well, we have been very ambitious in adding more roads, no, especially from the SRP to the mainland, no. Kay para na ay other alternative roads going to SRP, coming from SRP going to the city proper. So di ko makatubag anang iyang comment not unless I talk to among DEPW Yes. and Councilor Jerry Guardo. Pero ug sa way paglaban-laban silo Jane E. Chavez ni apil gyud. Posible ba na Vice nga maghimo og simulation video or visual pubmat sa traffic scenarios during sinulog sa mga different roads? Asa ang parking spot, mga access roads ug uban pa. Visual is key kay mas dala masabtan sa tanan. Actually, mo na atong meeting karong Monday. Okay. Oh. Okay. And I'm calling all the LGUs concerned as well as the national agencies sa among meeting karong Monday. Si Kevin Chua Vice, in fairness, I would commend Vice Mayor Garcia for personally inspecting SRP and seeing it as not fit for the conduct sa Sinulog Festival. I would still hope nga ma-consider gihapon sa Cebu City Sports Center para sa January 21. Sir Kevin nag-decide na musuporta na lang ta para wala na tay labad sa ulo. But I would like to ask the Vice Mayor why karon raman ang pinaspasay nga trabaho sa SRP. It has been almost 1 year since last year sinulog nga inspect mo sa na Vice nganong last minute kay ta on I mean I think the mayor has decided even last year ningon mo siya nga diri gihapon so na decided naman to nganong karon pa ta nagdali-dalig simento pag put up sa katong amphitheater mo nang everybody feels nga dili ready.
Well, ako, I agree with him that the preparation should have been done prior, yun, long time before, no? Okay? Para Makita nga. makita sa mga Ang tao, andam niya, makita sa datog, napabatay kuwang Oh, kay atong mapangandaman. buhaton. Yes, diba? sakto. So I agree. Pero it is something that is beyond me at my level, maybe sa ang angay ninyo pangutanon na ang SFI, ang Sinulog Foundation, on unsay nahitabo ngano na ingon ana na. Pero kaning like ang iklaro ni nato Vice ha, kaning Sinulog kinsa man gid ni nga responsibility ang sa Sinulog Foundation then support lang ang Cebu City or it's really Cebu City then Sinulog Foundation ang implementation? Ang Sinulog Foundation is really the one that's running the show. Okay. Unya ang Cebu City government is supporting yun the Sinulog Foundation. Logistics. So, man sila ana. Wa man sila na. Unya kung sila ay magpatawag sa mga pulis di man manoo. So naagyud ang ang Cebu mayor City gid ang government. naitingog. Yes. So mao na siya no. So hopefully may unta nga naminaw ang Sinulog Foundation matubag ni ninyo nganong si Engineer Dakay mo siya man siguro Siya yung ang head karon head sa kuan. So maybe si Engineer Dakay kung walay question, in fairness walay question unsa kadali nila ma-set up na dinha kay like katong last year Magina, grabe kalapok to then nasiminto pa nila pero mas makaingon ko magpinangga gyud si Mayor Mike sa Santo Niño kay pag sinulog di wa man giuwan wa gyud taligsik perti ka init. Perting inita ang lapok duol sa among tugaran perting ugaha. So mo na siya nga sa pagkakaron mga igala decide na ang city government si Mayor Mike nga adto sa SRP. So wa na di na ta maglabad-labad sa atong ulo. Suportaan na lang nato na ato ta sa SRP kay wa na sad tay igong oras. Maikog ta sa atong mga bisita, ang atong mga out of town contingents na anakay nadunggan nga pila na wala pa nato na finalize. No? Okay. I'm not at liberty sad to say pila. What I know is ang sinulog sa lalawigan. Okay. Ako may gilayason ni Mayor Mike. So I know that there are 17 already contingents who have confirmed. Okay. So Vice, any message sa atong nagtan-aw karon? Well, kani ang atong sinulog, this is really for the miraculous child Jesus, Senior Santo Niño. So, whatever it is that we have to do to cooperate, to make it a successful event, awhang din mistanan. Not only government agencies, but also ang atong mga kaigsuunan to help make the sinulog successful and to cooperate and to do their part as well. So, kada lang tingali, Dred. Okay. So thank you kaayo Vice Mayor sa kapila na ni among schedule nga last year pa ni karon na tuman na gyud magpasalamat ko ni Sir Carlon Rama at si KNR kanang Taga diri mo sana. Taga diri sa di siya alien to Sunstar. So pasalamat ko ni Carlon for facilitating na naabot gid siya dinhi na interview na gid intaw namo kay sige nag-schedule mi makalimot siya kay naa siya event di ay ko akoy karon nadakpa na gid intaw namo nakalingkod na gid taon diri sa akong kilid. So thank you kayo Vice for your time. Sa katong naapay mga pangutana sige lang ato lang nang ipasupot kang Vice once nga mahumanta ni atong programa karon. Okay? So we'll be back, Frank, after this short break.
Okay, balik ta mga higala, mauto si Vice Mayor, Cebu City Vice Mayor Raymond Garcia. Iyang gi-explain kanato unsa ang ilang mga topics nga na-discuss with Mayor Samsam's representative si Tito the Chief Joy Tumulak. Ug karon nasa line naputol mo tong interview kaganina with Joy Tumulak kay niabot na si Vice Mayor. So very interesting, Joy. Joy, you're back. Yes, Thank you. Yes, ma'am. Yes, Sige, ma'am. Joy. Usa sa imong suggestion, Joy, was katong himuon na tong temporary what you call that? Kanang Loading bay. loading bay ang City Hardware. Yes. Yes, ma'am. Okay. So kani siya kung may kag temporary like during unsa man ning orasa, Joy? Gikan lang sa oras nga peak hour between 6 to 8 a.m. 6 to 8 a.m. And Yes, then 6 to 8 a.m. Kay Oh, mag-abli man ang City Hardware o by gas 9 o'clock. Oo. Yes, ma'am. Joy, ang kana bitang mga modern MPUVs, kaning modern Yes. vehicles, asa sila gikan sila sa Cebu City, asa sila mo U-turn, Joy? Sa pagkakaroon, doon na sila bagong giablihan. Ako lang na i-consider na bagong giablihan kay Center Island ni sa una, pero ilang gibakbak, kunya ilang gipatag, kunya diha nila gipa-U-turn, kining mga modern POJ, nga naan na siya, dili na siya natungod sa kining UC na sa pagkakaroon, pero tuwa sa unahan, doon sa Taytayan. So, mao na ilang U-turn slot, unya mao na U-turnan sa mga modern POJ nga nagbiyahe og Cebu City, Bulacau. Okay. So, pero unsa man siya gining boundary gyud kaning the last before the bridge? Yes, kana gyung In city na diha, gikan Joy. kag Cebu City. Gikan kag Cebu City unya di pa kakabot sa Taytayan, naa din ha ang U-turn slot kapag Pero kana siya tig U-turn, ano naman sa tig U-turn sa una, di ba? Dili na siya nga area adto kita sa una, kana gyung atbang gyud sa UC na sa pagkakaroon. Pero ilang gisirado, tuan nila dito sa unahan gamay, doon di pa kabot sa Taytayan. So kung peak mo na gid nang mababoy gid na, Joy, kay during ini ka morning mo U-turn sila U-turn nila hunong traffic dito going to Cebu City, at the same time ang katusang mo U-turn sa going to Talisay, like say for example gikan ka diri sa St. Jude, mo padung ka Talisay, dili naman ka pwede mo left turn, di ba? Yes, kay adto kung gikan ka og St. Jude acres nga subdivision og paingon kag Talisay, adto ka dipit sa may City Hardware mo U-turn. Dili ba di ba, Joy, na fly over diha nga lapad gid na nga daan diha, Joy? Dili ba pwede atong i-extend adto na lang mag U-turn dili diha dapit sa may City Hardware? What do you think? Yes, mauna siya initial nga among na-discuss during sa meeting with CITOM during sa time nga wa pa na gi-implement Okay. nga naa dito dapit sa may skywalk adto dito mo U-turn. Okay. So wala ko'y update ug unsay nahitabo, basta sa last na kong nahibawan nga naa dapit sa may City Hardware ang U-turn slot. Okay. Kay ang City Hardware tinuod na diha sad na area naasad ang loading and unloading sa mga MPUVs, Yes. atong mga jeepneys. Naa dapit dan. Oo. Kay even before diha naman gid na naman gid na identify nga loading and unloading nga area. So basta Bulacau. kaning katong suggestion nimo nga temporary loading bay during peak hours lang ni siya, Joy. Peak hour lang to, way labot sa hapon. Buntag lang kay ang problema, ang buntag man nga baga ang volume, kay di man nagod kay taga-Talisay lang ang niagi dihang dapita, kundi ang Tibok South. Katong Yes. tiga Tibok South, gitag Santander at to Asan Dapita, nga dunay tuyo diha sa Cebu City, ana gid mo agi og Bulacau. Yes, it's Oo. true. It's true. Now kani usa lang ni ang Bulacau. Kana bitaw inigting pauli po, Joy. Aginod pud gid kaayo diha pagikan sa Pardo. Yes. All the Sino? way to Kay- I don't know if that's all the way to Talisay ang kahuot sa traffic. Kuan siya, kining dunay oras nga matraffic jud ka dihang dapita, pero pag lagpas nimo anang among Taytayan, diretso-diretso na ka, and then adto lang ka nga tumukulong og hinay,
labi na gidapit na sa may kaisano nga tabunok. Unya pagdulhog sad nimo sa St. Joseph, muhinay sa dihan dapita kay gamay ra pod ang daan. Pero inigabot po nimo mananga, Lapad hangtod lagi pag naglanilya, lapad na gyud kayo. Okay. So kanilang mga choke points kaning gamay kaning mukalit og gamay nga daan, no? Yes, oo. So kana po mang U-turn diha dapit sa may bagong U-turn slot sa Bulacau, matanggong ang going south. Okay. Gamay ra sad kayo ang ilahang U-turn slot. Igo-igo lang nga maka-U-turn ng usa ka modern jeep. Dili sama atong miagi no nga previous nga U-turn slot nila nga halos magdungan og U-turn ang duha ka modern jeeps. POJ. It's true. Mas mubintaha to. Oo. Sa karon mag-inanay magtanggong manggod inig kanay mo U-turn yan ay say nagsunod ang katong old mo biyahe pa dong sa south matanggong sila, di ba? Matanggong sila kay naa may tagsa-tagsa man ang U-turn. Okay. Joy, is there any chance nga ang mga tricycle sa Talisay makalahos diri sa the usual katong diri sa may Prince Warehouse? Kuan siya kining murag lisod siya kay una ang franchise ni Talisay is Cotobras Talisay. Okay. So ug motabok ra gani ka ni Cebu City, out of line na ka, so mahimo na kang dakpon. Okay. Same sa tricycle ni Cebu City, like for example dias Inayawan, naa sila franchise ni Cebu City Inayawan, pero di sila kalahos diri dapit sa may San Roque tungod kay ilang franchise Cebu City pa. Ang kanang San Roque Joy mo nang kanang mulabang na ka sa mulabang na ka sa Gaisano Talisay, Gaisano SRP? Yes, ang area ni Talisay anang area ha, kana bitong dunay gitawag og Greenfields na subdivision. Unahag jotay sa simbahan sa Laray. So mao nay boundary ni Cebu City. Kung mula pa sa dinha si kanang out of line na siya. So kanang Gaisano SRP Talisay na. Talisay pa na siya. Oh, okay. Talisay pa na. Pero na may mga motorcycles, tricycles diya Joy nga pa Cebu City biyahe. Yes, dunay uban ana, dunay mga franchise na Cebu City unya human nihangyo na sila dinhi sa atong opisina nga makasud lang din ha, basta as long as di sila mag-standby diha sa daan, doon na sila ilang kaugalingon nga terminal. Okay. So, muna nga, ang nanghangyo po anang dapita, ang kana pong mga residents nga gikan og San Roque, Laray. Yes, tinuod. Sakto na. Kay, isod sa kisanan nga, naaka sa, let's say, naaka sa Greenfields, kanang Jamestown, mo ato ka sa SRP, Gaisano SRP niya, muhunong ka sa boundary kim, sakyan sa kaglang tricycle, mura dili siya practical, Joy? Dili practical, unya, doon resad, unya, ang importante na gyud nga nahibaw ni, coordinated na mo sila, nahibaw mi og kinsa ni sila, so at least, simba ko magkinaon sa, doon ay mga person nga among mapatawag. Okay. So, Joy, daghan kayong salamat. Klaro kay to, Mike, maayon ta kung ang imong mga suggestions, makonsider usab sa Cebu City Transportation Office aron in town maluag-luag in town ng lugar diha sa gawas sa St. Jude, no? Sa kada gid dihang Bulacau, kana gid dihang area kanang from the boundary sa Talisay all the way sa City Hardware, kana gid diha ang murag choke point gid na ever since. So hopefully makapangita ta og paagi nga kanang mo, especially karong Monday, Joy, nga mobalik na ang klase sa kadaghanan sa mga eskwelahan. Yes, tinood na. Bubalik na ang mga eskwelahan, and then, dili pagit ang totally ang tanan, pero madungag-dungagan na ang volume sa sakyanan nga moagi sa itong kadalanan. Before ka na po, we enjoy, kumusta ang atong plano sa traffic during sinulog? Yes, na-discuss na mo initial gahapon o ba ni Vice. Same sa among gibuhat last year, while PC ang SRP, kami sa Talisay, kay boundary man na, kami sa Talisay, amo gyapong hugtan nga dili mi magpa-parking og mga sakyanan along the road. Okay. So, gikan gyud sa Taytayan, hangtod na ginapaingon dito sa may Iskina Laray, dili mi magpa-parking tungod kay kining area kining among area, mao ni siya emergency exit, simba ko og dunay mga emergency. Tinood. Oo. So, muna nga atong last year, ang among gibuhat, nag-deploy mi og mga personnel, distansya lang mga
tag 50 meters na ay mga tao nga aron wa gyud maka-parking along the road. So ni tapsad ni adto ni LTO, naa po yung mga representative from LTO nga naa po diha sa among area nga nagsigig bahas-bahas para wa lagi maka-parking. Okay. So, Oo. tinuod na kung something happens sa SRP, then maklose ni ang dapit diri sa may Mambaling, lisod kaayo ang agianan if there's something, if na emergency mahitabo. Yes, tinuod na. So muna nga, mangayo lang gid may og dispensa sa atong mga kaigsuonan nila binagid sa kining mananaway og sinulog. Dili gid ka magpa-parking tungod kay para sa emergency. Pero nag-istorya mi gahapon ni Sir Bo Vasquez, ang atoang manager diya sa SRP, nipasalig siya nako during sa mong conversation nga naa lang gihapon to ang kato mga areas nga para iyang paparkingan og mga sakyanan along diha sa SRP na distansya jutay sa venue. Okay. So, like for example, gikan kag Talisay, saka ka sa Taytayan, dulhog ka sa Taytayan, katong right side, katong gibuhatan bitaw sa Jesus Reign. So, naagyapon to ang vacant lot na mahimo gyapong maparkingan. Okay. So may unta og safe pud ang parking, Joy, no? Kay ini kagabi mungit-ngit ganina basta inig kuha to sa kanan wa nagligid mura gina, Joy. Oh, last year murag gipapangutangan tog suga nila last year sa SRP. Okay. So, hinaot lang ta nga mabutangan og balik karon. Yes, mao na. So Joy, dagan king salamat sa Ma'am, salamat kayo. always Thank you, ma'am. pagtubag sa among tawag. Thank you kaayo, Joy. Why problema, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye. Okay. So padayon ta mga higala, adunay mga kuan, adunay Frank na kuha to nato katong ato ang power interruptions. Wala to nimo nakita. So adunay mga power interruptions, bisita alang ang Facebook page sa Visayan Electric, especially starting karong 9 to 11 or 6 to 11. January 6 to 11, adunay mga power interruptions sa Cebu City, sa Minglanilla, Mandaue, and I think mo na siya mga higala, no? Walang namo. Amo ning ipakita tomorrow ang power interruptions for January 6 to 11. Okay, Frank, wa na tay igong oras. Magpasalamatan ni Vice Mayor Raymond Garcia sa pagbisita diri sa atong studio ug pagpasabot sa iyahang mga plano sa para ma-address ang traffic diha sa Cebu City South District. Kuyog ang representante sa Talisay City. Kay tinuod, ang traffic wala nagrespetar og boundary. Kung naalay gamay hitabo, apektado katay gyud tanan. Apil ang other municipalities and cities. So, thank you kaayo Vice Mayor sa pagbisita diri sa Beyond the Headlines. At the same time, magpasalamatan ni Joy Tumulak sa pagtubag sa atong tawag ug pagpahatag sa iyang mga suggestions nga aron masulbad ni ang traffic diha sa South District. Ug katong wala makaapas sa discussion nato karong udto, pwede ninyo mabisita pagbalik ang Beyond the Headlines sa Sunstar Cebu, Sunstar Super Balita ug Sunstar Philippines Facebook pages. Inyo sad pwede mabisita ang among YouTube channel, ang Sunstar Web TV. At the same time, available sad mi sa Apple Podcast o sa Spotify. O Frank, wa na tay igong oras, magpasalamat na lang mi sa matanang ni tan-aw o tanang ni comment ni kuyog sa discussion karong udtuha. Ayaw kalimot unyang alas 3 ba to Frank? Alas 3 o'clock, ayaw kalimot ang OWA. Adunay mag-resume ang programa sa OWA. Aduna sila mga maayong balita kalabot sa scholarship sa atong mga overseas Filipino workers. So atangi unyang alas 3 dinhi sa Sunstar Cebu ug Super Balita Facebook pages. Ug dinhi na lang taman ang Beyond the Headlines. Ako si Mildred Galarpe, maayong hapon.